Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ngayon magsa-site visit ulit tayo sa Casa Senyor. Pero this time ang i-feature nating materyales ay yung ginamit namin sa mga cabinets. Kasi ngayon gumagawa na kami ng cabinets. At itong material na ito, hindi ito aanayin, hindi ito nasusunog, hindi ito nabubulok. Pakita ko sa inyo. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Dito sa Casa Senyor. Very basic architecture, classic. White, monochromatic siya. Tapos ang color scheme namin dito, white, black, wood. Ganun lang kasimple. Pero yun yung gusto kong ipakita sa inyo. Ay yung ginagamit namin cabinet boards. Ayun. Sige. Nuulam. Ito. PVC board. Hindi nasusunog, hindi inaanay, hindi nabubulok. Pwedeng pinturahan, pwedeng ilaminate, pwedeng as is. Ngayon yung mga ganitong mga pinagbutasan ng tornilyo, ang gagawin lang natin dyan, tatakpan lang natin yan ng masilya o kaya naman kapag ilalaminate to, laminate. Tawag nila formica, pero yung formica kasi brand yun. Yan. Yung generic nito nun, laminate. Okay, kaya na kayo. Sige. Yan. Ang backing nito 1/2, tapos ito thickness nya 18 mm. Tigas yan. Tigas yan. Ito yung isa pang paglalagay namin. So kapag tawag dito, yung built-in na nakahang, madali lang yun. Ang gagawin lang namin, yung backing na plywood to, PVC board na 1/2. Yun yung i-fix namin sa wall. Tapos, nakadrill yun doon. Tapos, yung pinaka-carcass o yung katawan ng cabinet, naka-screw rin yan. Naka-screw, Torx and screw. Kung paano ginagawa yung cabinet na ang gamit ay plywood o kaya plyboard, gano'n na gano'n din yung paraan sa PVC board. Ngayon, tatanong nyo saan namin nabili. Nabili namin yan sa CW Home Depot sa Balintawak. Tapos ang supplier namin, not to endorse, pero ikwento ko lang sa inyo, Primo Board. Primo Board yung brand. So magkano ang 18mm? Yung 18mm, nasa more than 3,600 ang isa. Konti lang difference sa plywood kasi ang plywood nasa 2,600 plus din yan. No? So, konti lang difference kasi ang problema sa plywood, nagbe-bend, imperfect, ano pa ba? Siyempre, inaanay, nasusunog. Ito kasi hindi. Kung gusto mo itong pinturahan, makinis na siya. Kung gusto mo siyang iduko, makinis na siya. Konting liha lang yan. Ganon din ang gagawin mo kung lalagyan mo siya ng laminate. Konting liha, tapos yung contact cement o yung tawag natin, rugby. Tapos, didikit mo na yung laminate. Tapos, ganun din yung mga edges, lagyan mo lang ito ng edging. So, kung paano gamitin yung isang
ordinaryong plyboard o plywood, ganun din to. Nagkaiba lang yung material kasi yung material niya PVC na. So, yun yung strength ng material na to. So, yan. Ito yung ano niya. Ito yung Primo board. Yan yung number. Sa mga gustong malaman sa nabili. Yan yung number. Ito yung kanilang website. Ito yung specs. Thickness niya 18 mm. Density 65.65 grams per cubic centimeter. May iba-ibang kulay din to eh. Hindi lang siya hindi lang siya puti. Meron siyang kulay kahoy na na naka-laminate na. Waterproof, termite proof, fire retardant, environment friendly, high strength, tsaka easily shaped and painted. Facebook, Primo board. Total, nandito na rin tayo. Papakita ko sa inyo yung ginawa namin sa door. Yan, oh. Diba? Itong door na to, fluted na PVC. Dinikit namin sa plywood. Yan. Tapos, varnish, no? Stain, tapos varnish ang gagawin namin dito. Kinuha lang namin din yung kulay ng fluted wall doon sa wood. Kinopya namin. Kaya mukhang iisang material siya, no? Seamless. Yan, diba? So, pag tinignan mo siya, ibang klase. Social. So, yun ang ginawa namin sa lahat ng door dito. Then, may mga wall din na mayroong fluted panels. Pati naman sa windows namin, wood din ang design. Pero ito ay UPVC. UPVC framed na glass casement windows. Casement naman yung ginamit namin dito sa project na to. UPVC. Kita ko na rin yung aming swimming pool area. Yeah. So ito yung aming pool area. Dito, ang plano namin dito, lalagyan siya ng artificial na grass. Tapos ito yung tiled area. Tapos yung pinaka pool deck, tiles din ang gagamitin namin dyan. Tapos dito, we're thinking of putting natural na stone tiles. Pumipili pa kami ng klase. Pero malamang Sukabumi tiles ang gagamitin namin dyan. Para medyo Asian yung dating. So, basically, ito ang itsura ng exterior namin. More of plain white. Tapos, shades ng wood. Tapos ito, meron din kaming bricks dito sa barbecue area. Then, stone looking or cement looking na tiles. Ito naman yung kabilang side ng pool area. So kanina doon ako nakatayo. Ngayon naman dito sa side na to para makita nyo. Appreciate nyo yung brick wall namin doon sa barbecue area. Tapos ito ginamit namin dito ay PVC ceiling panels. Medyo madumi lang ngayon. Tapos yun, just the same, no? Tempered glass na sliding panels na ang frame niya UPVC na wood design. Additional information lang kung syempre tatanong nyo, paano ba siya kinakat? Pwede siyang lagariin, no? Pwede rin siyang gamitan ng power tools, yung circular saw, no? Pero pwede rin siyang putulin ng ng hand saw, no? Yung
mano-manong lagari. Kung paano mo i-treat yung ordinaryong plywood tsaka plyboard, paano mo siya putulin, paano mo siya i-fix, pareho lang, no? Pareho lang dito sa UPVC board. Kaya hindi ka na maninibago sa paggamit nito. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa akin sa episode na ito. I-update ko kayo sa susunod, no, tungkol sa project na yan hanggang sa mga finish namin, no? Pati yung syempre yung mga iba pa natin ginagawang project. At kung ngayon ka pa lang nakanood dito sa channel natin, ini-invite kita na manood palagi. Check mo yung iba pang mga videos tungkol sa construction, architecture at project management, at matuto dito sa channel na ito. Maraming salamat po ha. Ingat po tayong lahat hanggang sa susunod. Magkita-kita po ulit tayo. Ako po si Architect Ed. Bye!